500 piso. Tiningnan ko ang isang lukot na papel na asul na inihagis ng aking biyenan sa ibabaw ng lumang hapagkainan na yari sa kahoy na nara. Dahan-dahan itong bumagsak sa tabing ng baso ng tubig, parang isang malaking sampal sa aking pagkatao. Ang bawat gusot sa pera ay tila sumasalamin sa kung paano nila ako tinatrato sa pamamahay na ito, walang halaga at madaling itapon. Hinarap ko si Inang Rosa. Nakatayo siya doon, nakahalukip-kip ang mabraso, nakataas ang kilay, at may mapangutyang ngiti sa kanyang mamanipis na labi. Ang kanyang suot na duster na bulaklakin ay tila bagong plansa at amoy mamahaling sabon, isang malaking kabaliktaran sa aking pinaglumaang damit na amoy bawang, pawis, at usok mula sa lumangkalan. Ayan ang nakalaang salapi mo para sa handaan bukas. Wika niya habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa, tila sinusukat ang aking kakayahan. Anibersaryo ngang pagkamatay ng tatay ngang asawa mo. Darating ang lahat ng kamag-anak natin mula sa kabilang bayan ng San Isidro. Siguruhin mong may kalderetang baka, lechon kawali, pansit canton na maraming sahok, at humbang Bisaya. Huwag mong ipapahiya ang pamilya natin sa mga panauhin. Napatitik ako sa 500 piso. 500 piso para sa 20 tao? Sa panahon ngayon, ang halagang ito ay pambili lamang ng 1 kilong karne ng baboy at marahil ay kaunting gulay na pangsahok. Paano ko pakakasiyahin ito para sa isang buong piging na inaasahan ng kanyang makamag-anak? Ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting naging isang matinding paninikip ng pahinga. Inang, mahinahon kong sagot. Sinusubukan kong pigilan ang panginginig ng aking boses upang hindi niya mapansin ang aking takot. Hindi po kasya ang 500 piso para sa lahat ng ipinapaluto ninyo. Ang mahal po ang karne sa palengke ngayon, lalo na ang baka para sa kaldereta. Baka po pwedeng dagdagan ninyo kahit kaunti upang makabili ako ng maayos na lulutuin. Umikot ang kanyang mga mata at umiling. Aba, bakit ako ang magdaragdag? Asik niya. Ang kanyang tinik ay tumaas at umaling-aungaw sa buong kusina. Asawa ka ngangak ko. Dapat marunong kang magtipid at magpaikot ng salapi. Noong panahon namin, ang 500 piso ay sapat na para sa isang linggong pagkain ng buong pamilya. Masyado ka kasing magastos at walang alam sa pagpapatakbo ng bahay. Kung hindi mo kaya, umuwi ka na lang sa inyo sa probinsya. Wala kang kwentang manugang. Bawat salita niya ay parang matalim na itak na tumatarak sa aking dibdib. 7 taon. 7 mahahabang taon na akong nagtitiis sa pamamahay na ito. Simula ng pagkasalan ko si Andres, naging alipin na ako ng kanyang pamilya. Ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ako ang naglalabang kanilang madamit. Nagluluto ng 3 beses sa isang araw. Naglilinis ng masahik na gawa sa kahoy hanggang sa kumintap. At nag-alaga sa kanyang nga pamangkin na palaging iniiwan dito tuwing katapusan ng linggo. At si Andres, ang asawa kong pinangakuan akong alagaan at ipagtatanggol, siya ay walang kibo. Palagi siyang nakayuko at sumusunod sa kanyang ina. Kapag nagrereklamo ako sa gabi habang kami ay makatabi, sasabihin lang niya na intindihin ko na lang dahil matanda na ang kanyang ina at ayaw niyang makaroon ng gulo sa pamilya. Ngunit ang 500 pisong ito na nasa ibabaw ng mesa ay ang huling patak sa puno ng baso ang aking pagtitimpi. Tiningnan ko ang muha ng aking biyenan na punong-puno ang kayabangan at pahamak. Akala niya siguro ay yuyuko na naman ako, tatakbo sa aking kwarto upang umiyak, o kaya ay palihim na utang sa pautangan sa kanto para lang may handa kinabukasan upang hindi siya mapahiya. Ganyan ang ginagawa ko nun. Ibinabaon ko ang aking sarili sa utang para lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilyang ito. Ngunit hindi ngayon. May nagbago sa loop ko, tila isang apoy na matagal nang natutulog na biglang nagising at nagliyap. Ang takot ay napalitan ng isang kakaibang lakas ng loop. Kinuha ko ang 500 piso mula sa mesa. Ang gaspang ng papel ay ramdam sa aking nga nanginginig na daliri ngunit mahigpit ko itong hinawakan. Ibinaling ko ang aking paningin sa kanya. Tiningnan siya ngang diretso sa mga mata at tipit na ngumiti. Sige po, inang, sagot ko. Pilit kong pinapatatag ang aking boses, tinitiyak na walang bahid ng kahinaan. Kung 500 piso lang po ang nakalaang pera, 500 piso lang din po ang gagamitin ko. Sisiguruhin ko po na makakarating sa inyong magabisita ang handaang nababagay sa inyong ibinigay. Hindi ko kayo ipapahiya. Tumaas ang isang kilay ni Inang Rosa. Tila nagdududa sa aking sinabi subalit may nakitang pagkamangha sa aking mabilis na pagsang-ayon. Mabuti kung ganon. Ayaw kong makarinig ng kahit anong reklamo mula sa mga bisita natin bukas. Banta niya bago tumalikod, umirap, at naglakad papunta sa kanyang malaking kwarto.
Nang marinig ko ang malakas na pagsara ng kanyang pinto, naiwan akong mag-isa sa tahimik na kusina. Tumingin ako sa paligid. Ang malumang itim na kaldero na namanapan niya sa kanyang lola, ang kalan na kailangan pang sulsihan ng uling at kahoy para umapoy ng maayos, at ang lababo na laging puno ng maruruming hugasin. Dito umikot ang buhay ko sa loob ng 7 taon. Nakakulong sa 4 na sulok ng kusinang ito. Subalit, habang hawak ko ang 500 piso, isang pambihira at matapang na plano ang unti-unting nabubuo sa aking isipan. Kinabukasan, napakaaga kong nagising. Ang lumang orasan sa pader ay tumunong ng 5 ng umaga. Ang lamig ng hangin ay pumapasok mula sa siwang ng bintanang chapis ngunit hindi ko ito inalintana. Hindi pa sumisikat ang araw ay nasa palengke na ako. Ang ingay ng matindero at tindera, ang amoy ng sariwang isda at basang lupa, ay tila musika sa aking pandinig ngayon. May pambihirang gaan sa aking bawat hakbang. Hawak ko ang 500 piso sa aking lukbutan. Sinunod ko ang utos ng aking biyenan. Mamimili ako ayon lamang sa perang ibinigay niya. Ni 5 ay walang labis, walang kulang. Lumapit ako sa tindahan ng gulay kung saan nakalatag ang mga pinakamurang paninda. Bumili ako ng 3 tali ng pinakamurang kangkong at ilang pirasong kamatis na medyo malambot na. Susunod, nagtungo ako sa bilihan ng daing. Namili akong pinakamaliit at pinakamurang sapsap na tuyo. Ang klase na madalas ay inuulam lamang manok hihikahos. Pagkatapos ay dumaan ako sa nagtitinda ang bigas at bumili ang 3 kilo ang pinakamababang klase ang bigas na tila may kasama pang maliliit na bato at ipa. Sa bawat pag-abot ko ngang barya sa mga tindero, isang lihim na ngiti ang sumisilay sa aking labi. Wala akong biniling karne ngang baka, wala akong biniling baboy para sa lechon kawali. Nang matapos akong mamili, may natira pang 50 piso sa akin. Ibinili ko ito ng 2 puting kandila para sa sementeryo at isang balot ng murang tinapay na palaman ang asukal. Umuwi ako na bitbit ang isang maliit na supot, napakagaan kumpara sa mga mabibigat na bayong na dati kong bitbit tuwing may piging. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Andres na uminom ng mainit na kape sa sala. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silyang gawa sa yantok. Wala siyang tinanong kung ano ang binili ko. Wala siyang pakialam kung nahirapan ba ako sa pagbuhat mula sa palengke. Tulad ng dati, ang kanyang mamata ay nakatutok lang sa kanyang binabasang pahayagan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig at mas mabuti na iyon. Nagsimula na akong makluto, walang bango na pampalasang sarsa. Walang malutong na balat na baboy, walang linamnam sabaw na kaldereta. Ang tapang ng halimuyak ng pinipritong daing at bahagyang sunot na bawang para sa kangkong ang namayani sa buong bahay. Pinakulo ko rin ang murang bigas na mabilis naging malata dahil sa sobrang dami ng tubig na sadyang inilagay ko upang makmukhang marami. Ito ang handaan na nababagay sa 500 piso. Ito ang handaan na hinihingi at nararapat lamang para kay Inang Rosa. Tanghali na nang magsimulang dumating ang nga panauhin. Habang nagaayos ako ngang mamumurahing plato sa hapagkainan, narinig ko ang sunod-sunod na ingay ngang nga sasakyan sa labas. Dumating na ang mahigit 20 kamag-anak ng aking asawa. Matiyahin na palaging may masamang puna sa aking hitsura. Matiyuhin na palaging naghahanap ng mamahaling alak na nakahanda. At mga pinsan na paborito akong gawing katulong at utusan tuwing may pagtitipon. Nagsimula nang mapuno ang aming bahay ng nga malalakas na tawanan at pagbabatian. Nakita ko si Inang Rosa na napakasayang bumabati sa lahat. Nakasuot ng bago at magarang baro at saya. Kumikinang ang kanyang maalahas na ginto salig at tainga. Ipinagmamalaki niya sa kanyang makumare kung gaano siya kaswerte dahil may manugang daw siyang napakaasikaso at napakagaling magluto ng iba't ibang putahe. Tahimik lamang akong nakikinig sa kusina habang pinupunasan ang aking mga kamay. Tayo na sa lamesa, oras na para mananghalian. Sigaw ni Inang Rosa, ang kanyang malakas na boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan at umabot hanggang sa kalsada. Sigurado akong masarap at napakarami ngang inihanda ngang aking manugang para sa inyong lahat. Naglakat ang mapanauhin patungo sa aming hapagkainan. Nagunahan na tila magutom na lobo. Nakatayo ako sa gilid, tahimik, nakayuko ng kaunti, at naghihintay. Nang buksan ni Inang Rosa ang matakip ng lumang kaldero at mangkok ng may malaking ngiti, biglang tumahimik ang buong paligid, ang katahimikan ay nakakabingi. Nawala ang mga malalakas na tawanan. Ang mga ngiti sa kanilang malabi ay unti-unting napalitan ng labis na pagkagulat, pandidiri, at pagkalito. Tiningnan ko ang mukha ng aking biyenan. Namumutla siya,
tila naubusan ng dugo habang nakatitik sa mga kahain sa gitna ng lamesa. Isang maliit na bandehado ng pritong sapsap na sunok ang buntot, isang mangkok ng kangkong na lumalangoy sa maputlang sabaw na walang lasa, at isang malaking kaldero ng napakamalatang kanin na muha ng lugaw. Ano ang ibig sabihin nito, Maria? Nanginginig na tanong ng aking biyenan. Ang kanyang mamata ay nanlilisik sa galit at matinding kahihiyan sa harap ng kanyang magkamag-anak. Nasaan ang lechon kawali? Nasaan ang kalderetang baka na ipinaluto ko sa iyo? Tumingin ang lahat ng 20 panauhin sa akin. Walang umiimik. Nag-abang ng aking isasagot. Ngumiti ako ng matamis at humarap sa lahat ng bisita. Handang ibunyag ang buong katotohanan tungkol sa 500 piso. Ngunit bago pa man bumuka ang aking mga labi upang magsalita, biglang tumayo si Andres mula sa kanyang upuan sa dulo ng lamesa. Namumula ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at napakalakas na hinampas ang mesa, dahilan upang tumalsik ang baso ng tubig at mabasag sa sahig. Ang tunog niyon ay umaling-aunaw sa buong kabahayan, nagpatahimik maging sa mga asong kumakahol sa labas. Ano kaya ang susunod na gagawin ng aking asawa? Kakampihan ba niya ako sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon? O mas lalo ba siyang magpapalala sa impyernong sitwasyon na ito? Bumalatay ang matinding galit sa mukha ni Andres. Ang maugat sa kanyang lik ay litaw na litaw habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa aking mukha. Ano itong ginawa mo, Maria? Sigaw niya. Ang tinik ay pumailan lang sa buong kabahayan at tila bumasag sa huling hibla ng aking pag-asa na ipagtatanggol niya ako. Sinasadya mo bang ipahiya ang nanay at ang buong pamilya natin sa harap ng mabisita? Wala ka na bang matinong pag-isip? Nanatili akong nakatayo, tuwid at hindi natitinag. Sa loob ng 7 taon, sa tuwing sisigawan niya ako, ang tanging nagagawa ko ay yumuko, umiyak, at humingi ng tawad para sa mga kasalanang hindi ko naman ginawa. Ngunit ng araw na iyon, habang pinakmamasdan ko ang kanyang mukha na baluktot sa galit, wala akong naramdamang takot, wala rin akong naramdamang pagmamahal. Ang nakikita ko na lamang ay isang duwag na lalaking nagtatago sa saya ang kanyang ina. Hindi ako ang nagpapahiya sa pamilyang ito, Andres. Mahinahon ngunit mariin kong sagot, ang aking boses ay buo at malinaw, walang halong panginginig. Ginawa ko lamang kung ano ang ipinagutos ng iyong ina. Sinungaling. Biglang sumingit si Inang Rosa. Naglakad siya papalapit sa akin. Nanlilisik ang mamata at tila isang asong ulol na handang manakpang. Huwag mong ibintang sa akin ang kapalpakan mo. Binigyan kita ng sapat na salapi upang makapahanda ng maayos para sa pagunita sa kamatayan ng asawa ko. Sadyang bulaksak ka lang at malamang ay ibinusa mo ang natirang para ipadala sa mapatay gutom mong kamag-anak sa probinsya. Nagbulungan ang mga tiyahin at tiyuhin sa paligid ng lamesa. Ang iba ay napapailing. Ang iba naman ay nakatingin sa akin ng may pandidiri. Naririnig ko ang kanilang mga mahihinang tindi na sinasabing wala akong utang na loob at isa raw akong magnanakaw. Dahan-dahan kong ipinasok ang aking kamay sa bulsa ng aking pinaklumang duster. Kinuha ko ang 2 puting kandila, ang balot ng murang tinapay, at ang nag-isang 50 pisong papel na natira mula sa pamamalengke. Inilapak ko ang maito sa ibabaw ng lamesa, sa mismong tabi ng basak na baso. 500 piso, wika ko habang tinititigan ng diretso ang mga kamag-anak na nakaupo. Yan ang sapat na salaping ibinigay sa akin ni Inang Rosa kaninang umaga. 500 piso para pakainin ang 20 tao. 1 kilong sapsap na tuyo, 3 talingang kangkong, at 3 kilong pinakamurang bigas. Yan lang ang inabot ng kanyang 500. Binili ko pa nga ng kandila at tinapay ang natirang 50 piso upang may alay tayo sa sementeryo mamaya. Natigilan ang lahat. Ang mabulungan ay biglang nahinto. Ang mamatang kanina ay humusga sa akin ay unti-unting lumipat kay Inang Rosa. Namutla ang matanda. Binuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ngunit walang lumabas na tinik. Totoo ba ito, Rosa? Basa ni Tiyong Berting sa katahimikan. Siya ang pinakamatanda sa magkakapatid at ang pinakaginagalang sa buong angkan. 500 piso para sa pigingang kapatid ko. Nakasuot kang mamahaling ginto at bagong damit, tapos papakainin mo kami ng tuyo at kangkong. Kuya Berting, hindi totoo yan. Magsisinungaling yan. Bulalas ni Inang Rosa, nakukumahog na lumapit sa matanda upang magpaliwanag. Sinisiraan lang ako ng babaeng yan dahil galit siya sa akin. Humarap ako kay Andres. Nakatingin siya sa sahig, hindi makatingin sa aking nga mata, hindi rin makatingin sa kanyang tiyuhin. Alam niyang ganuan ang ugaling ng kanyang ina.
Subalit mas pinili niyang manahimik at hayaan akong madiin. Kung hindi kayo naniniwala, sumakay tayo ng pampasaherong sasakyan at pumunta tayo sa palengke. Ituturo ko sa inyo ang matindirang binilhan ko kaninang madaling araw, matapang kong hamon sa kanila. Itanong ninyo kung makano ang ginastos ko, wala akong itinago. Wala akong ninakaw. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila mas naging mabigat kaysa kanina. Bawat isa ay nakakaramdam ng matinding kahihiyan, hindi para sa akin, kundi para sa pamilyang nag-imbita sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Tiyong Berting, umiling, at kinuha ang kanyang sombrero. Wala na tayong dapat pag-usapan dito. Hindi ako pumunta rito upang insultuhin, wika ngang matanda, ang tinik ay puno ngang pagkabigo. Tayo na. Umuwi na tayo. Nagsimulang maksi tayo ang makapanawhin. Ang pinahandang piking ni Inang Rosa ay nawi sa isang malaking sakuna. Sumisigaw siya, nagmamakaawa sa kanyang kapatid at pamangkin na manatili, ngunit walang nakinig sa kanya. Isa-isa silang lumabas ng pinto, iniwan ang hapagkainan na hindi man lang nagalaw. Nang tuluyang makaalis ang huling bisita, naiwan kaming tatlo sa loob ng kabahayan. Dahan-dahang lumingon sa akin si Inang Rosa. Ang kanyang mukha ay namumula hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding put na tila susunok sa aking buong pagkatao. Bago ko pa man mabilang ang 3 segundo, mabilis siyang sumugot palapit sa akin, nakataas ang kanang kamay, at buong lakas na idinapo sa aking pisngi ang isang malutong na sampal na nagpabagsak sa akin sa sahig. Ngunit hindi ang sakit ng sampal ang nagpatindik ng aking nga balahibo, kundi ang sumunod na ginawa ni Andres nang makita niya akong nakahandusay at dumudugo ang labi. Umalingaw-ngaw ang tunok ng sampal sa loob ng tahimik na bahay. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi at ang pamilyar na lasangang kalawang mula sa dugong dumaloy galing sa pumutok kong labi. Nakahandusay ako sa malamig na sahig na gawa sa semento, nakatinggala sa kisame na puno ng agi. Dahan-dahan kong iniangat ang aking paningin kay Andres, ang lalaking pinangakuan ako sa harap ng altar na ibigin at ipagtatanggol habang buhay. Humakbang siya papalapit. May umusbong nakakarampot na pag-asa sa aking dibdib. Inilahat ko ang aking nanginginig na kamay. Naghihintay na tulungan niya akong makabangon at ipagtanggol laban sa kalupitan ng kanyang ina. Subalit, nilagpasan niya ako. Lumuhod siya sa harapan ni Inang Rosa, hinawakan ang nabalikat nito, at nagsimulang magmakaawa habang yakap-yakap ang matanda. Inang, patawarin niyo po siya, pag-amo ni Andres. Huwag na po kayong magalit, baka tumaas ang presyon ninyo. Ako na po ang bahala sa kanya. Parang gumuho ang buong mundo ko. Mas pinili niyang aluin ang inang nanakit sa akin kaysa tulungan ang asawang duguang nakadapa sa sahig. Sa pagkakataong iyon, namatay ang huling patak ng pagmamahal at respeto ko kay Andres. Ang 7 taon ng pagiging martir, ang 7 taon ng paglunok ng lahat ng pang-alipusta upang buuin ang pamilyang ito, ay nagtapos sa isang malamig na pagtigil ng aking pagluha. Wala nang luhang lumabas mula sa aking mga mata. Tuyo na ang balon ng aking pagdurusa. Pinilit kong itayo ang aking sarili. Ginamit ko ang gilid ng mesa upang makabangon. Tiningnan ko silang mag-ina na nag-iyakan na tila ba sila ang naging biktima ng pagkakataon at ako ang masama. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi gamit ang laylayan ng aking lumang duster. Wala akong sinabing kahit isang salita. Wala nang silbi ang magpaliwanag sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Tumalikot ako at mabibigat ang mga hakbang na tinungo ang aming maliit na kwarto. Pagpasok ko sa loop, isinara ko ang pinto at mahigpit na ikinabit ang trangka. Kinuha ko ang lumang maleta sa ilalim ng aming papa. Nagsimula akong magsalansan ng aking mga damit. Hindi na ako mananatili sa impyernong ito. Uwi na ako sa amin sa probinsya. Babalik ako sa aking mga magulang kahit na maglakad pa ako pauwi. Habang kinukuha ko ang natitira kong damit sa pinakailalim ng lumang aparador, may nakapa ang aking mga daliri. Isang matigas na bagay na nakabalot sa lumang panyo at sadyang itinago sa ilalim ng makakapal at inaanay na kumot na hindi na namin ginagamit. Kumunot ang aking Dahan-dahan kong binuksan ang balot ng panyo. Tumambat sa akin ang isang asul na libreta ng bangko at isang nakatuping papel na may selyo ng isang kilalang sanglaan sa bayan. Pamilyar ang makapal na papel na iyon. Iyon ang titulo ng kapirasong lupa sa probinsya na ipinamana sa akin ng aking yumaong ama bago ako magpakasal. Nang buksan ko ang dokumento, nanlaki ang aking makamata at halos tumihil ang paktibok ng aking puso dahil sa labis na pagkabigla. Nakapangalan ang aking titulo bilang sangla para sa isang napakalaking halaga ng utang,
at sa ibaba nito ay ang isang huwat na pirma na pilit ginaya ang aking pangalan. Katabi ng pekang pirma ko ay ang tunay at malinaw na lagda ni Andres at ng kanyang inang si Rosa. 700,000 piso. Iyan ang halagang inutang nila gamit ang lupang pinahirapan ng aking ama nang hindi ko man lang nalalaman. Kaya pala nakabili ng nga bagong alahas na ginto si Inang Rosa. Kaya pala panay ang sugal ni Andres sa sabungan sa kabilang bayan noong nga nakaraang buwan. Sinasabing may nakukuha siyang malaking komisyon sa kanyang trabaho. Hindi lang pala nila ako ginawang walang bayad na katulong, ninakawan din nila ako ng aking nag-isang pamana. Napahigpit ang hawak ko sa mga papel. Pakiramdam ko ay sinusunok ang aking laman sa matinding galit. Unti-unting napalitan ng isang madilim na plano ang aking kagustuhang tumakas. Habang tinititigan ko ang pakadong lagda sa dokumento, narinig ko ang nga mabibigat na yabak ni Andres papalapit sa pintuan ng aking kwarto. Kinalabok niya ang pinto, sumisigaw at inuutusan akong buksan ito upang harapin ang aking makasalanan sa kanyang ina. Bubuksan ko ba ang pinto upang komprontahin ang taong umubos sa aking pagkatao at yaman ngayon din? O gagamitin ko ang hawak kong ebidensya upang durugin sila ng dahan-dahan sa paraang hindi nila kailanman maisip? Buksan mo ang pinto, Maria. Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Andres kasabay ng malalakas na kalabok sa pintuang kahoy. Huwag kang magtago diyan. Lumabas ka at humingi ng tawad sa inang. Tinitigan ko ang pinto. Bawat kalabo ay tila nagpapagising sa natitirang tapang sa aking pagkatao. Tiningnan ko muli ang mga dokumentong hawak ko, ang titulo ng aking lupa at ang libreta ng bangko. Dahan-dahan ko itong itiniklop at maingat na itinago sa loop ng aking damit, malapit sa aking dibdib. Ito ang aking sandata. Ito ang alas na wawasak sa pamilyang umubos sa aking kinabukasan. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ang natuyong dugo sa aking labi at binuksan ang pinto. Nakatayo ron si Andres, namumula ang mukha at nakataas ang kamay, handang manakit muli. Subalit nang magtama ang aming mapaningin, bigla siyang natigilan. Siguro ay nakita niya sa aking mga mata ang isang taong hindi na niya kilala. Wala na ang Maria na laging nakayuko at umiyak. Ang kaharap niya ngayon ay isang batong walang pakiramdam. Kinuha ko ang aking lumang maleta at humakbang palabas ng kwarto. Hinarang niya ang aking daan. Saan ka pupunta? Banta niya, pilit na pinapatigas ang kanyang boses. Kapag lumabas kang bahay na ito, wala kang madadala, wala kang babalikan. Tandaan mo, wala kang pera at wala kang pupuntahan. Tumingala ako at tinitigan siya ng malapitan. Ramdam ko ang mainit niyang hininga. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang tainga at bumulong. 700,000 piso, Andres. Naramdaman ko ang biglaang paninigas ng kanyang buong katawan. Nawala ang angas sa kanyang mukha at napalitan itong matinding takot. Umawang ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na salita. Namutla siya na tila nakakita ng multo. Huwag mong isipin na mananahimik na lamang ako. Patuloy ko sa mahinang tinik ngunit kasing talim ng patalim. Alam ko ang ginawa ninyo ng iyong ina sa lupa ng aking ama. Ngayon, tumabi ka. Dahil kung susubukan mo akong pigilan, sisigaw ako at ipapaalam ko sa buong baryo na kayo ay mga magnanakaw at manloloko. Dahan-dahan siyang umatras. Nanginginig ang kanyang matuhot. Nilakpasan ko siya, hindi na lumilingon pa. Nakita ko si Inang Rosa na nakadungaw mula sa kusina. Nagtataka kung bakit hinayaan ako ng niyang anak na makaalis. Ngunit wala na akong pakialam sa kanila. Hakbang-hakbang, nilisan ko ang bahay na naging kulungan ko sa loob ng 7 taon. Sumakay ako ang jeep patungo sa bayan. Ang sikat ng araw ay tila sumusunok sa aking balat ngunit hindi ko ito ininda. Ang tanging nasa isip ko ay ang pag-alam sa buong katotohanan. Dumiretso ako sa sangla na nakatatak sa dokumento. Isang malaking gusali iyon malapit sa palengke. Pagpasok ko, kinausap ko agad ang tagapamahala. Ipinakita ko ang aking tunay na pagkakakilanlan, ang aking lumang sedula, at tinanong ang tungkol sa isinanglang titulo ng lupa. Nakita ko ang pagtataka sa muhangang, matandang lalaki sa likod ng salamin. Ginang, wika ng tagapamahala habang binubuklat ang kanilang makapal na libro nga talaan. Kinuha na po ang buong halaga noong 1 buwan. Ang asawa ninyong si Ginoong Andres ang kumuhang ng pera. Kasama po kayo. Kumunot ang aking no. Kasama ako. Tanong ko. Pilit na inuunawa ang kanyang sinasabi. Hindi po ako nakapunta rito kailanman. Ngayon lamang po ako nakatapak sa inyong tanggapan. Naguluhan ang tagapamahala.
Pumasok siya sa isang maliit na kwarto at paglabas niya ay may bitbit siyang isang makapal na lalagyan ng mapapeles. Binuksan niya ito at inilapak sa aking harapan. Imposible po iyan, ginang, sagot niya. May kopya kami ng inyong pagkakakilanlan at pirma. Kasama pa nga kayo ni Ginoong Andres at halatang nagdadalang tao pa po kayo noong araw na iyon. Kayo pa nga ang nag-abot ng titulo sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko. Nagdadalang tao. 7 taon kaming nagsama ni Andres ngunit kailanman ay hindi kami biniyayaan ng anak. Tiningnan ko ang papel na inilapak ng tagapamahala. Isa itong malinaw na kopya ngang isang pekeng dokumento. Nandun ang aking pangalan, ang aking petsa ng kapanganakan, ngunit ang larawan na nakadikit doon ay hindi akin. Kinuha ko ang papel gamit ang aking nanginginin na makamay. Tinitigan ko ang muha ng babaeng nagpanggap na ako. Isang pamilyar na ngiti, isang pamilyar na hugis ng muha. Unti-unting napalitan ng kilabot ang galit sa aking dibdib nang makilala ko kung sino ang nasa larawan. Sino ang babaeng ito na kakonsinti ni Andres sa paglimas ng aking yaman at umako sa posisyon na dapat ay sa akin. Tinitigan ko ng maigi ang malabong larawan na nakadikit sa pagkakatibayan ng pagkakakilanlan. Ang mga matang iyon na hugis bandehado, ang manipis na labi na palaging nakangiti ng matamis, at ang mahabang buhok na laging nakatali ng laso. Kilalang kilala ko ang babaeng ito. Siya si Elena, ang paboritong inaanak ni Inang Rosa at ang itinuturing kong pinakamalapit na kaibigan sa aming baryo. Siya ang mananahin na laging pumupunta sa aming bahay upang makipagkwentuhan, ang babaeng laging nag-aabot sa akin ng tirang ulam kapag alam niyang pinagkakaitan ako ng pagkain ng aking biyenan. Biglang nanikip ang aking dibdib. Tila may isang makapal na pader na gumuho at dumagan sa aking ngabaga. Napakagat ako sa aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko muli ang sariwang dugo, hindi ako makahinga. Ang panlilinlang na ito ay hindi lamang gawang aking asawa at biyenan, kundi ngang taong pinagkatiwalaan kong aking maluha at lihim. Pinaslang nila ang aking pagkatao at ibinaon sa lupa habang ako ay humihinga pa. Maari po ba akong makahingi ng kopya ng lahat ng kasulatang ito? Pakiusap ko sa tagapamahala. Ang aking tinig ay paos at basag. Ako ang tunay na nagmamay-ari ng lupang iyan at gagamitin ko ito upang magsampang ang kaso laban sa mataong nagnakaw sa akin. Nakita ngang matanda ang labis na kalungkutan at pihati sa aking mga mata. Walang atubilis siyang tumango at mabilis na gumawa ngang masiping ang bawat pahina. Nang mayabot niya sa akin ang mga tumpok ng papel, naramdaman ko ang isang kakaibang bigat, ngunit ito rin ang magiging susi ng aking kalayaan. Paglabas ko ng sanglaan, hindi ako sumakay ng sasakyan. Naglakat ako sa gitna ng matinding sikat ng araw patungo sa kabilang ibayo ng bayan kung saan nakatayo ang patahian ni Elena. Habang papalapit ako, napansin ko ang isang malaking pagbabago. Ang dating maliit na tindahan na gawa sa kahoy at yero ay isa na ngayong konkretong bahay na may 2 palapak. May bagong pintura itong kulay rosas at may isang nakaparadang bagong sasakyan sa harapan. 700,000 piso. Dito napunta ang katas ng dugo at pawis ng aking yumaong ama. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno ng mangga sa tapat ng kanilang bahay. Mula sa aking kinatatayuan, kitang-kita ko ang loob ng kanilang sala dahil nakabukas ang malaking bintana. May narinig akong pamilyar na halahak, si Inang Rosa. Nakaupo siya sa isang malambot na silya, may hawak na baso ng malamig na inumin, at masayang nakikipag-usap kay Elena na may suot na mamahaling kwintas na perlas. Ilang sandali pa, lumabas mula sa kusina si Andres. Nakangiti siya, walang bahit ng takot o pag-aalala na iniwan niya akong duguang nakadapa sa sahig kaninang umaga. Lumapit siya kay Elena at hinalikan ito sa isang uringang pagmamahal na 7 taon kong inasam ngunit kailanman ay hindi ko natikman. Ngunit ang mas dumurog sa aking puso ay ang sumunod na nangyari. Isang maliit na batang lalaki, marahil ay nasa 5 taong gulang, ang patakbong lumabas mula sa isang kwarto. Tumalon ito papunta sa gabisig ni Andres. Papa, sigaw bata habang mahigpit na yumayakap sa aking asawa. Uwi na ba tayo sa atin? Ayoko na doon sa lumang bahay ni Lola. Mainit doon. Tumawa si Inang Rosa. Malapit na apo. Malapit na nating makuha ang lahat. Hinihintay na lang natin. Nakusang lumayas ang baliw na babaeng iyon sa pamamahay natin. Kapag nangyari iyon, ibebenta natin ang lumang bahay at dito na tayo titira ng buo at masaya. Napasandal ako sa magaspang na katawan ng puno ng mangga. Unti-unting nakduktong ang lahat ng piraso ng palaysipan.
walang katapusang pang-abuso upang pilitin akong umalis. Isang anak sa labas na itinatago sa buong baryo. At ang prang ninakaw mula sa akin upang ipatayo ang kanilang pugat ng kasamaan. Nagumpisang tumulo ang aking maluha, ngunit hindi ito luhang galing sa kalungkutan. Ito ay luhang ng matinding put na humihingi ng katarungan. Kinuha ko ang aking hawak na maleta at nagpasyang magtungo sa himpilan ng pulisya. Subalit, bago pa man ako makahakbang papalayo, narinig ko ang isang usapan na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Paano kung hindi siya umalis, Andres? Nag-alalang tanong ni Elena. Ang boses ay sadyang pinahinang ngunit sapat upang makarating sa aking pandinig na pinatalas ng hangin. Paano kung malaman niya ang tungkol sa isinanglang titulo at magsumbong sa mga autoridad? Huwag kang mag-alala, sagot ni Andres. Ang kanyang tinig ay lumamig at tila walang kaluluwa. Nilagyan kong lason ang garapon ng kape na iniinom niya tuwing hapon. Pag-uwi natin mamaja, paniguradong tapos na ang problema natin. At walang makakapansin dahil ipapalabas nating inatake siya sa puso dahil sa sobrang samang loob sa nangyari kanina. Nanigas ang buong pagkatao ko. Pinagplanuhan nilang tapusin ang aking buhay ngayong araw mismo. Kung hindi ako nagpasyang umalis ng maaga, marahil ay isa na akong malamig na bangkay ngayon. Hinawakan ko ng mahigpit ang maebidensya sa aking dibdib. Ano ang gagawin ko ngayon? Tatakbo ba ako sa mga pulis upang ipahuli sila? O gagamitin ko ang kaalamang ito upang baliktarin ang sitwasyon at ihain sa kanila ang sarili nilang kamatayan? Tumalikot ako mula sa puno ng bangga. Taglay ang isang pasyang kasing tigas ng bato. Hindi ako tatakbo na parang isang duwak. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang tapusin ang aking buhay ng walang kalaban-laban. Hawak ko ang katibayan ng kanilang pagnanakaw, at ngayon, alam ko na rin ang may tim nilang balak na pakpaslang. Mabilis ang aking mahakbang patungo sa himpilan ng pulisya sa bayan. Wala akong inaksayang sandali. Pagdating ko ron, hinanap ko agad ang hepe. Kilala siya ng aking yumaong ama, isang taong may prinsipyo at hindi nabibiling ng salapi. Inilatag ko sa kanyang mesa ang lahat ng sipi mula sa sanglaan. Isinalaysay ko ang sapwatan ni Andres, Inang Rosa at Elena. At higit sa lahat, ipinagtapat ko ang narinig kong plano nilang paglason sa akin ngayong hapon. Namula sa galit ang hepe habang tinitingnan ang mga pekang papeles. Inutusan niya agad ang kanyang mga tauhan na mahanda, ngunit humiling ako ng isang pabor. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng isang oras upang mauna sa bahay, wika ko. Gusto kong makita ang kanilang mga muka kapag inakala nilang nagtagumpay sila bago ninyo sila hulihin. Pumayag ang hepe at nakasundo kaming susunod sila at maghihintay sa labas ng aming bakuran ng walang wangwang. Umuwi ako sa lumang bahay na parang walang nangyari. Tahimik ang paligid. Dumiretso ako sa kusina at hinanap ang garapon na kape na sinasabi ni Andres. Naroon nga ito, nakatago sa likod ng malumang kaldero. May kakaibang amoy na mapakla at matapang kapag binuksan. Mabilis kong itinapon ang laman nito sa butas ng lababo at hinugasan itong maigi. Pinalitan ko ito ng ordinaryong kape na binili ko sa kanto. Pagsapit ngang dapit hapon, narinig ko ang pagbukas ngang tarangkahan na gawa sa bakal. Dumating na sina Andres at Inang Rosa, pumasok sila sa kusina, nakukunwaring pagod at walang malay sa ginawa ko. Tiningnan ako ni Inang Rosa mula ulo hanggang paa. Tila nagtataka kung bakit buhay pa ako at kalmadong nahuhugas ng pinggan. Maria, magtimpla ka nga kape, utos ni Inang Rosa, pilit na pinapalambot ang kanyang tinag. Malamay kang hangin, gusto kong uminom ng mainit. Bigyan mo rin itong asawa mo, at magtimpla ka na rin para sa iyo upang makapag-usap tayo ng masinsinan tungkol sa nangyari kanina. Tumango ako, nakita ko sa sulok ng aking mga mata ang lihim na pagpapalitan ng tingin ng mag-ina. May itinatago silang ngitingang pananabik at tagumpay. Kinuha ko ang garapon na pinalitan ko ng laman. Naktimpla akong 3 tasa ng kape. Inilapag ko ang 2 sa kanilang harapan, at ang isa ay hinawakan ko ng mahigpit. Hinihipan nila ang mainit na inumin, hinihintay na higupin ko ang akin bago nila inumin ang sa kanila. Subalit, ibinaba ko ang aking tasa sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ko silang 2 ng diretso sa mga mata. Ang kanilang makamay ay nakahawak sa baso, nahihintay sa aking pag-inom. Bakit hindi niyo inumin? Tanong ko nang may malamig na ngiti. Masarap ba ang kapeng hinaluan ng lason, Andres? Nabitawan ni Andres ang kanyang tasa. Nabasa ang mainit na kape ang kanyang pantalon ngunit hindi niya ito ininda. Nanlaki ang kanyang nga mata, namumutla ang malabi na tila naubusan ng dugo.
Napatayo naman si Inang Rosa, nanginginig ang buong katawan at napakapit sa gilid ng mesa. Ano ang sinasabi mo? Nautal na tanong ni Andres, pilit na nagmamaang-maangan habang umaatras. Huwag na kayong magpanggap, sagot ko, ang aking tinig ay matapang at umaalingaw-ngaw sa buong kusina. Alam ko ang tungkol sa 700,000 pisong inutang ninyo gamit ang titulong aking ama. Alam ko ang panloloko ninyo kasama ang kabit mong si Elena. At narinig ko ang usapan ninyo kanina na lalasunin ninyo ako ngayon upang masolo ninyo ang lahat ng ninakaw ninyo. Tila binuhusan ng yelo ang mag-ina. Hindi sila makapagsalita. Napatingin si Andres sa natapong kape sa sahig. Marahil ay iniisip kung paano ko nalaman ang lahat ng kanyang maitim na lihim. Huwag kayong mag-alala. Duktong ko habang humahakbang papalapit sa kanila. Hindi ko kayo lalasunin tulad ng balak ninyong gawin sa akin. Pinalitan ko ang kape na iyan. Ngunit mas gugustuhin ninyo sigurong ininom ninyo ang lason kaysa sa haharapin ninyo ngayon. Kasabay ng aking huling salita, bumukas ng napakalakas ang pinto ng kusina. Pumasok ang hepeng ang pulisya kasama ang 5 armadong alagad ng batas. Hawak nila ang posas na kumikiling sa bawat hakbang. Nagtangkang tumakbo si Andres papalabas ng bintana ngunit mabilis siyang nadakip at napadapa sa sahig. Si Inang Rosa ay napasigaw ng malakas, nagmamakaawa, at tuluyang hinimatay dahil sa labis na takot at matinding hiya ng iposas ang kanyang makamay. Pinanot ko silang kalatkarin palabas ng bahay, patungo sa nagaantay na sasakyan ng nga pulis na ngayon ay umiilaw at umawang na. Ang makapitbahay na dati ay pikit mata sa aking pagdurusa ay ngayon nag-umpukan sa labas. Nakikita ang tunay na kulay ng pamilyang itinuring nilang marangal at nakakaangat sa buhay. Nang gabing iyon, nakuha ko ang katahimikang 7 taon kong ipinakait sa aking sarili. Nakakulong na ang aking asawa at biyenan para sa kasong pandaraya at pagtatangkang pumatay. Mababawi ko na ang lupain ng aking yumaong ama. Ngunit kinabukasan ng umaga, habang nag-ayos ako ang aking magamit upang tuluyan ng lisanin ang sumumpang bahay na iyon, may mahinang kumatok sa pinto. Pagbukas ko, walang tao sa labas. Ngunit may nakita akong isang maliit na sobrang kulay itim na nakasingit sa hambang ng pintuan. Nang buksan ko ito, may nakasulat na isang maikling mensahe gamit ang pulang tinta. Nakuha mo man ang hustisya, ngunit hindi mo makukuha ang kapayapaan. Kinuha mo ang ama ng anak ko, asahan mong kukunin ko rin ang buhay mo. Tumingin ako sa paligid ng kalsada ngunit wala akong nakitang tao, tanging ang ihip ng hangin ang nagpagalaw sa matuyong dahon sa bakuran. Saan nagtatago si Elena? At anong madilim na hakbang ang susunod niyang gagawin upang ipahiganti ang pagkakakulong ng lalaking bumuhay sa kanyang anak?